Hello everyone! Welcome to my channel. Isa na namang video ang aking ibabahagi na tiyak na magbibigay ng inspirasyon at kapupulutan ng aral. Kaya panoorin nyo ito. Isa sa karanasan na hanggat maaari ay ayaw nating maranasan sa ating buhay ay yung kabiguan. Dahil malaki ang magiging epekto nito or maidudulot sa ating buong pagkatao sa physical man or sa emosyonal. Kapag nakakaranas tayo ng kabiguan ay naaapektuhan ng ating kalusugan, nadidiscourage tayo, nadidismaya, nawawalan ng confidence sa sarili, nalulungkot at minsan ay nawawalan din tayo ng pag-asa. Paano nga ba tayo makakabangon muli mula sa kabiguan? Paano nga ba tayo magiging matatag muli upang tayo ay sumubok, magsimula? Kaya sa video na to ay mayroon akong 5 paraan kung paano ba tayo makakabangon muli mula sa kabiguan. At ang unang paraan upang tayo muli ay makabangon is to accept our failure. To acknowledge na we fail, na nabigo tayo. Medyo masakit man itong tanggapin, pero we have to accept it. We have to acknowledge na sa buhay na ito ay mayroon talagang mga failures. And failure can happen to anyone. It can happen to you, it can happen to me. Mayroon talagang mga bagay na kahit anong pilit nating abutin, kunin ay hindi natin makukuha dahil hindi iyon para sa atin. Minsan ay nararanasan natin ang mabigo o mag-fail para ma-realize natin na hindi pala makakabuti sa atin kung ating pinursigi yung gusto natin. Minsan naman ay nararanasan natin ang kabiguan or failure para ma-realize natin na hindi pala ito yung best sa atin kung sakaling nakuha natin ito. Maaaring ipinaparanas ng Diyos or inalaw ng Diyos na iparanas ang kabiguan para makita natin na may mas magandang plano pa siya sa buhay natin. At ito rin ay inalaw ng Diyos upang maingatan tayo sa pagkakapahamak kung sakaling nakuha natin yung gusto natin. Nag-fail tayo minsan para makita natin na mayroon pala tayong mga wrong moves or may mga compromising actions tayo na kung saan ay nakakapagpababa ng ating moral values or disposition sa buhay or lumilihis tayo sa ating mga principles na dati nating pinaninindigan. By accepting our failures ay nagkakaroon tayo ng healing or kagalingan sa ating sarili dahil dito natin natututunan na patawarin yung ating sarili. Dahil minsan kapag nag-fail tayo, nabigo tayo ay kadalasan ay sinisisi natin yung ating sarili. Bakit natin hindi binigay yung best natin? Bakit tayo nagdesisyon ng ganito? Bakit hindi tayo nakinig sa magandang payo, sa karunungan ng iba? Bakit tayo nagpadalos-dalos sa decision or sa mga actions natin? Minsan nagagalit din tayo sa ating sarili, nagigilty tayo dahil sa mga kapalpakan na ginawa natin kaya nagresulta ito sa ating kabiguan. So kailangan nating tanggapin na nabigo tayo at patawarin ang ating sarili. Minsan naman ay nagkakaroon din tayo ng hurt, ng pain, ng unforgiveness sa ibang tao dahil sila yung naging dahilan kung bakit tayo nabigo. But the same principle apply. Forgive and learn from it para makabangon tayong muli. Charge to experience na lang yung mga nangyari sa atin na mga failures. It's not yet the end. We can hope again. We can start all over again. Sabi nila, the hardest thing to do is to start. But start anyway. Walang mangyayari kung patuloy pa rin tayong mag-hold on doon sa mga past failures natin. Patuloy pa rin tayong mag-hold on, kikimkimin yung galit, yung tampo, yung grudges natin sa ibang tao. So, i-let go na natin yung mga yon and start all over again. And this time, because we already experienced failures, I believe na mas magiging wais na tayo, mas magiging matalino na tayo sa ating mga pagdidesisyon, mas magiging maayos na ating mga aksyon na gagawin. Sinabi ni Clovis G. Chappell, "It is better to make 1,000 failures than to be cowardly to ever undertake anything." So pull yourself together and start all over again. Hindi mo kailangan, nandyan lahat ng kailangan mo bago ka magsimulang muli. Whatever the things that you have, whatever is the resources that is available, that is there, you can start
again. With courage, with confidence, and faith in God, you can start again. And eventually, as you go along, mamimit din lahat ng mga pangangailangan mo. Take risk. May nagsabi na, a failure is not a loss. It's a gain. You learn, you change, you grow. At mangyayari yon as we move on, as we continue on, as we take risk to do things. Mayroon talagang risk sa pagsabak sa kahit anong larangan. Mapa-business man ito, mapa-career, relationships, works, and many others. I believe na wala talagang mangyayaring success kung hindi ka magre-risk. Yun ngang magtapat ang isang lalaki sa kanyang iniibig na babae ay risk yun dahil hindi niya alam kung anong magiging response ng babae sa kanya, kung accepted ba siya or rejected. Pero paano naman niya malalaman kung ano yung magiging result ng kanyang pag-ask doon sa girl, di ba? Kung hindi siya magre-risk. Kaya mayroon talagang risk kahit sa anong mga bagay na gagawin natin. Kung gusto nating maging successful, take risk. Kung gusto nating may ma-achieve, take risk. Kung gusto nating mag-grow, mag-learn, mag-mature, take risk. Don't be afraid to do new things. Don't be afraid to take risk. And don't be afraid to fail. Those who persevere, those who take courage, those who take risk dahil mayroon silang dreams, mayroon silang goals sa buhay, ay kadalasan sila yung nagiging successful. Entrust your work to the Lord. Sabi sa Proverbs 16 verse 3, commit your work to the Lord and your plans will be established. To entrust is to put into charge, to hand it over, to commit to the Lord all our plans and our works. To commit our work to the Lord, to entrust our plans to Him ay pagpapakita ng ating pagdepende sa Kanya, ng ating pagtitiwala sa Kanya, na though we can do our best, but we leave the result to God. Kapag ipinagkatiwala natin ang ating mga gawa, ang ating mga plano sa Kanya, we can be at peace and be confident na tutulungan niya tayo because He is trustworthy. He never failed to help those who trust in Him. And the last one is find inspiration. Minsan, it only takes one word of encouragement, one word of challenge, of inspiration, of a situation or something na napanood mo, a true-to-life story or a book na nabasa mo that could change and inspire you to hope again, to move again, to begin again. Ito yung nagbibigay ulit ng spark sa puso mo, ng excitement to hope again after ng pagkabigo. Minsan naman ay out of the blue or out of nowhere ay makakakuha ka ng inspirasyon sa isang sitwasyon or pangyayari na hindi mo inaasahan. Just a short story from my experience sa area na to ay bilang isang missionary ay I hope and prayed and dreamed that God can use me mightily sa paglilingkod sa Kanya. I have dreams, I have plans, I have goals na gusto kong ma-achieve in serving Him. But since na I got married and have kids ay nalimitahan yung aking capacity to do these things. So bilang isang magulang, syempre ang priority ko is yung family ko, lalo na yung mga anak namin na nag-aaral na sila lahat. And I believe na nakaka-relate yung mga ibang magulang dito na nakakapanood nitong video na to. Na when you became a parent, become a mother, mayroon talagang mga bagay na kailangan mong isantabi. May mga bagay na kailangan mong i-give up or i-let go para ma-prioritize mo, maalagaan mo yung mga anak mo. And of course, family is the first na ministry natin. Kaya kailangan kong i-let go yung mga dreams, mga plans ko sa buhay at naisantabi talaga itong mga to. But recently, itong mga dreams, mga goals, mga plans na nasa puso ko na naisantabi ko muna ay nagsusurface siya ulit. Unti-unti ulit itong lumalabas, umaalab sa aking puso at nagkakaroon ulit ako ng desire na matupad ito. At ang nagbigay ng spark sa puso ko, ng inspiration para ito muli ay makita na maisakatuparan ay nang mapanood ko ang movies ng Doraemon at ng Wonka.
So itong dalawang palabas na to ay it talks about dreams, the impossibilities na yung mga dreams na yun ay nagiging possible because of the things that they want to achieve. Yung isa man ay anime, but yung concept nito is yung impossible dreams, yung impossible imaginations ay nagiging possible. It may sound silly, but every time na napapanood ko ito, it really stirs up my heart. And sometimes I cried and prayed to God na yung mga dreams ko na yun ay inilalapit ko muli sa Kanya. And I believe na God is speaking into my heart na someday, all those impossible dreams or all those goals, plans na inaisantabi ko na ay He can make it happen dahil walang imposible sa Diyos. Along the dreams, plans, and goals na gusto nating mangyari, matupad sa buhay natin ay kailangan din nating tulungan ang ating sarili. Kailangan din nating i-enhance ang ating mga skills, i-develop kung ano man yung dapat i-develop para maisakatuparan yung mga dreams na yan. So kung ikaw man ay dumadaan sa kabiguan, nawawalan ng pag-asa, nadidismaya, nadidiscourage, I pray na God will put inspiration to you. Na God will bring you in that place or location or people or person para ma-inspire ka muli at makapagsimula muli. Dahil when you find that inspiration, it will give you the courage, the excitement, the joy, the hope to do your best to make those dreams, plans, goals possible with God's help. So huwag mong hayaan na magapi ka or matalo ka ng kabiguan. Rise up and dream again, hope again. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang lahat ng iyong gagawin. I pray na God will give you the wisdom that you need, the strength, the courage, and the hope upang maisakatuparan mo ang iyong mga dreams, mga pangarap at makabangon ka muli mula sa kabiguan. Hanggang sa muli, and God bless you.